isa pong netizen na nag-react or may isang babae na nag-react sa ginagawa pong ito ni Senator Robin Padilla na kung saan mga kababayan, talagang masasabi po natin na soplak ng matindi. Talagang pahiya ng matindi itong si Senator Robin Padilla dito po sa sinabi mga kababayan ng isang netizen na ito. So ito, i-play po natin itong video na galing po kay Nance Rose na kung saan mga kababayan, talagang pahiya si Robin dito. Ito, i-play po natin. Magandang umaga sa iyo, Ginoong Padilla. Ako pala to, ang babaeng kinatakutan mo na kumasa sa hamon na kahit sunugin ka, mangangamoy Duterte ka. Pinangunahan mo pala ang signature campaign para sa kalayaan ni Rodrigo. May masasabi. Kasi kung titingnan nyo, talagang lipa na po mga kababayan yung pangangalap ng mga perma na yan. At sinasabi nga na yan daw po mga kababayan, di umani para daw po sa kalayaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kalaunan mga kababayan, yan po ay isang paghahanda para po sa posibleng pagtakbo ni Sara Duterte sa darating na 2028. Kasi nga, maaga pa lang mga kababayan, talagang pinababango na po nila at hinihinog na po nila si Sara Duterte para po sa darating na 2028 presidential election. Kasi nga, hindi na po makapaghintay si Vice President Sara Duterte na palitan. Ito pong si PBBM. Alam naman po natin mga kababayan na talagang tuso at talagang sabik sa kapangyarihan, ito pong ating Vice President na ito. So ngayon, ituloy pa natin. Sabi ako sa iyo, syempre. Alam mo, Robin, buti pa ang nyog. May pakinabang hanggang bunot. Pero ikaw, matatapos na lang ang termino mo, wala ka pang pakinabang sa bansa mo. Senador ka ng pamilyang Duterte. Duterte lang ang pinagsisilbihan mo. Sumasahod ka gamit ang pera naming mga Pilipino. Doon sa'yo napatunayan ko muna ang sarili. Yan mga kababayan, na ito yung pinakamasaklap kasi at pinakamasakit para po sa mga kababayang Pilipino po natin. Kaya hindi po natin masisisi kung bakit po nang gagalaiti sila at kung bakit po sila nagre-react dito po kay Senator Robin Padilla. Kasi nga mga kababayan, sa totoo lamang, talagang unfair para sa mamamayang Pilipino na hindi po siya nagtatrabaho ng maayos habang pinapasahod siya ng mga taxpayers na mga kababayang Pilipino po natin. Di ba, kaya nga tayo nagluklok ng senador para maging epektibo at kapaki-pakinabang. Parang nga nangyayari ngayon mga kababayan, ang mga Duterte lang ang nakikinabang kay Senator Robin Hood Padilla at si Senator Robin Padilla naman ang nakikinabang sa mga kababayang Pilipino po natin sa pamamagitan ng pagpapasahod po sa kanya ng mga taxpayers. Di ba, biruin nyo, tuwing papasok kayo sa trabaho, kakaltasan kayo ng tax. Tapos ang mangyayari, mga kababayan, yung mga pinapasahod nyo, gamit yung tax ninyo, hindi naman po nagtatrabaho ng maayos. Dahil nga, nagbabayad ng utang na loob dito po kay dating Pangulong Duterte dahil utang na loob ni Senator Robin Padilla yung kanyang kalayaan kay Digong. So ngayon, ituloy pa natin. Sarili ko. Robin, 3 dekada na rin akong nagtatrabaho. 3 dekadang nagbabayad ng responsibilidad ko sa gobyerno. Walang palya akong nagbabayad ng tax sa gobyerno para may sahurin ang walang pakinabang na kagaya mo. Aray! Wala kaming pribileyo sa gobyerno. Di kagaya mo, pati pamilya mo, nagpapakasasa gamit ang pera ng taong bayan. Pag nagkasakit kami, pera namin ang gamit namin. Tama. Oo, naguhulog kami sa PhilHealth, may PhilHealth kami. Pero yung PhilHealth, pera din namin. Totoo yan mga kababayan kasi alam naman po natin na may mga contributor. Kayo, mga contributor kayo mga kababayan sa PhilHealth. At naguhulog kayo mga kababayan sa PhilHealth. Ganon din po sa SSS. Yung inuutang ninyo mga kababayan, yan po ay pera ninyo. So ngayon, kung titingnan po natin, itong mga ito, itong sina Senator Robin Padilla, yan pong sinasahod nila ay galing din po sa inyo. Mga kababayan, dahil yan po ay mga tax na ibinawas at kinaltas sa inyong mga sinisweldo tuwing magkakaroon ng kinsenas katapusan o kaya buwanan. Ano po mga kababayan na sahod ninyo. So alam nyo naman, makikita nyo naman yan sa mga payslip ninyo na may mga kinakaltas sa sahod ninyo na mga taxes. At yan po ay ginagamit para pasahurin itong katulad ni Senator Robin Padilla. So ngayon ituloy pa natin. Yan din ang ginagamit namin. At pag kinapos ang mga uring manggagawang kagaya namin, umuutang kami sa SSS at pera pa rin namin ang ginagamit. Pera namin, pero inuutang namin. Kailangan pa namin pumirma at mangako na babayaran ang utang. Utang gamit ang sariling pera namin. Walang pribileyo.
Pero ikaw, tangina, puro kabubuhan, pero nagpapakasarap gamit ang pinaghirapan namin mga Tama. Pilipino. O di ba? Di ka Kasi alam naman natin mga kababayan na napakalaki po talaga ng sahod ng isang senador. Talagang kung titingnan nyo, swerte sila. Kahit nga hindi magtrabaho si Senator Bato, buhay po siya mga kababayan dahil pinapasahod po siya ng sambayan ng Pilipino. Ganon din naman, etong si Senator Robin Padilla, kahit tawag dito, kahit hindi po siya magtrabaho, kahit tanga-tangahan po siya dyan sa Senado, wala tayong magagawa eh. Kasi nga pasahod natin etong si Senator Robin Padilla. Kaya nga dapat isipin ng mabuti ng Senator Robin Padilla kung kanino ba talaga siya mas may utang na loob. Kasi ang taong bayan nagtiwala sa kanya. Ibinoto siya, iniluklok siya dahil sa pag-asa na magtatrabaho po siya ng maayos at gagampanan niya ng maayos yung sinumpaan niyang tungkulin sa mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, ituloy pa natin mga kababayan. ba nahihiya? Di ba nahihiya ang pamilya mo sa ginagawa mo? Yung signature campaign na yan, walang mangyayari dyan. Tama. Hindi papansinin ng ICC yan. Kahit nalibutin mo pa ang buong Pilipinas, kahit bitbitin mo pa ang libu-libong perma sa ICC, hindi yan papansinin ng ICC. Kabubuhan talaga, kapalpakan ang ginagawa mo. Saka mga kababayan, dahil po sa ginagawa nilang yan, ipinapakita lang nila sa ICC mga kababayan na malakas pa rin ang koneksyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nga sa ginagawang ito ng kampo po niya. At ang isa pa dyan, maliwanag din naman po mga kababayan na wala na pong jurisdiction ang International Criminal Court dito po sa ating bansa na nangangahulugan din na wala na pong jurisdiction at hindi na po kasapi ang Pilipinas sa ICC mga kababayan. So kaya lang naman naaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nga po sa Interpol at may obligasyon po tayo sa Interpol mga kababayan. So ngayon, kapag nagpatuloy ang ginagawang hakbang ng mga senador para nakaalyado ni Duterte para isalba si Duterte, yan ay magpapatunay lamang na nakarapat-dapat na wag palayain etong si Digong dahil hawak pa rin niya etong ilang mga senador na ito at kontrolado pa rin ng mga Duterte mga kababayan. So ngayon ituloy pa natin. Diyos ko, Mariosep, the more signature, Robin, the more chances na hindi na makalaya ang amo mo. Tama. Alam namin na nagbabayad ka ng utang na loob kay Rodrigo dahil utang mo sa kanya ang kalayaan mo. Pero di ba dapat ikaw lang ang nagbabayad? Pero Okay, Ma'am Chay